Ano ang uranyo? Kamusta? Ako si Igor Felipe. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalaga at controversial na material. Ang uranyo ay maaring magdulot ng benepisyo o pinsala sa tao depende sa gamit nito. Pero ano nga ba ang uranyo? Ang uranyo ay isang elementong kemikal na kabilang sa pamilya ng mga mabibigat na metal at kinikilala sa simbolong chemical na U sa periodic table. Isa ito sa mga pinakakilalang elemento dahil sa paggamit nito sa paggawa ng enerhiyang nuclear at mga sandatang nuclear. Isang radyaktibong elemento na naglalabas ng alpha, beta at gamma na partikula. Ang katangiang ito ng paglalabas ng radyasyon ang dahilan kung bakit nagiging kapaki-pakinabang ang uranyo sa paggawa ng enerhiyang nuklear. Halimbawa, ang nuclear fission ng uranyo ay ginagamit upang makalikha ng init na kino-convert sa kuryente sa mga planta ng nuclear. Ang uranyo ay natural na matatagpuan sa crust ng mundo at nakakagulat man, isa ito sa mga pinakamaraming elemento sa planeta. Gayunpaman, hindi ito natatagpuan sa purong anyo, kundi sa mga mineral tulad ng uraninita at karnotita. Ang pinakamalalaking reserba ng uranyo sa mundo ay matatagpuan sa ilang mga bansa, kabilang ang Kazakhstan, Canada, Australia, Russia, Timog Africa at Estados Unidos. Ang mga bansang ito ang pangunahing responsable sa pinakamalaking produksyon ng uranyo sa buong mundo. Ang paraan kung paano natatagpuan ang uranyo sa kalikasan ay nakadepende sa uri ng deposito ng mineral kung saan ito matatagpuan. At tulad ng anyo nito, ang proseso ng pagkuha nito ay nakadepende rin sa uri ng deposito kung saan ito matatagpuan. Mayroong tatlong pangunahing uri ng deposito ng uranyo, ang mga deposito ng batong ignea, mga deposito ng buhangin, at mga deposito ng batong sedimentaryo. Ang mga deposito ng batong ignea ay nabubuo kapag ang uranyo ay naiipon sa mga batong ignea tulad ng granite at rhyolite. Matatagpuan ang mga depositong ito sa mga lugar na may aktibidad ng bulkan at karaniwang nangangailangan ng underground mining para makuha ang uranyo. Samantala, nabubuo ang mga deposito ng buhangin kapag naiipon ang uranyo sa mga sedimentong buhangin at graba tulad sa dalampasigan at disyerto. Kadalasang matatagpuan ang mga deposito na ito sa tuyong lugar tulad ng disyerto ng Sahara at ang pagkuha ng uranyo rito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga sediment para mahiwalay ang uranyo. Ang mga deposito ng buhangin ay matatagpuan din sa iba pang bahagi ng mundo tulad ng sa India at maging sa Brazil. Ang mga nakakaalam sa Praia da Areia Preta sa Guarapari, Espiritu Santo, ay alam na maaaring gumawa ng uranium-233 mula sa thorium sa dalampasigan dito. Ang mga deposito ng batong sedimentaryo ay nabubuo kapag ang uranyo ay naiipon sa mga batong sedimentaryo tulad ng apog at shale. Ang pagkuha ng uranyo mula sa mga deposito ay kadalasang gumagamit ng open pit at underground mining. Mahalagang bigyang diin na ang pagkuha ng uranyo ay dapat isagawa ng maingat at sa paraang responsable para mabawasan ang epekto sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Dapat sumunod ang mga kumpanya ng pagmimina sa regulasyon at pamantayan. Mahigpit upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at ng mga lokal na komunidad, pati na rin upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran. Kapag nakuha na, sisimulan na ang pagtanggal ng mineral na naglalaman ng uranyo. Pagkatapos makuha ang uranyo, ito ay pinoproseso upang alisin ang mga dumi at pataasin ang konsentrasyon nito bilang enriched na uranyo. Pero kung ito ay isang mapanganib na material, paano ito minimina ng hindi nalalagay sa panganib ang mga manggagawa? Ang pagmimina ng uranyo ay maaaring gawin ng ligtas kung susundin ang tamang mga hakbang para matiyak ito. Sa proseso ng pagmimina, maaaring lumabas ang mga radyaktibong gas tulad ng radon at mga radyaktibong partikulo na maaaring malanghap ng mga manggagawa o mapakawalan sa kapaligiran. Bukod dito, ang labis na pagkalantad sa radyasyon ay maaaring magdulot ng mga problemang pangkalusugan tulad ng cancer at iba pang mga sakit. Para sa ligtas na pagmimina ng uranyo, mahalaga ang tamang proteksyon tulad ng paggamit ng personal na kagamitang pangkaligtasan ng mga manggagawa. Ang tamang bentilasyon sa mga lugar ng trabaho at regular na pagmamanman ng pagkalantad sa radyasyon. Mahalaga rin na sundin ng mga kumpanya ng pagmimina ang mga regulasyon at pamantayan sa kaligtasan at mag-invest sa pagsasanay at pagpapahusay ng kakayahan ng mga manggagawa upang harapin ang mga panganib ng pagmimina. Pero ano nga ba ang radioactive na material at bakit radioactive ang uranyo?
Ang radioactive na material ay yung naglalaman ng mga hindi matatag na atomo. Ibig sabihin, ang nucleus ng kanilang mga atomo ay kusang naghihiwalay at naglalabas ng radioactive na particle tulad ng alpha, beta, at gamma. Ang mga particle na ito ay maaring makasama sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran, depende sa dami at uri ng radyasyong inilalabas. Ang uranyo ay radioactive dahil meron itong mga hindi matatag na nucleus ng atomo. Particular, ang uranium-235 ay isang hindi matatag na isotope ng uranyo na ginagamit sa paggawa ng enerhiyang nuklear. Ito ay dahil pwede itong ma-fission gamit ang neutron na may kahit anong enerhiya, ngunit mas mainam kung mababa ang enerhiya na tinatawag na thermal o mababagal na neutron. Samantala, ang uranium-238 ay isang hindi matatag na isotope na natural na nasa crust ng mundo at mas bihirang gamitin sa paggawa ng enerhiyang nuklear. Dahil dito, kaya lang itong ma-fission gamit ang mabilis na neutron na may mataas na kinetic energy. Ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito sa uranyo? Ito ay may kaugnayan sa mass number. Kung saan ang uranium-235 ay may 72 proton at 143 neutron sa nucleus nito. Pagsamahin ang dalawa, makukuha ang mass na 235. Ang uranium-238 ay may 72 proton at 146 na neutron. Kapag pinagsama, ito ang mass number. Kapag nagkawatak-watak ang nucleus ng atomo, naglalabas ito ng radioactive particles na delikado sa tao at kalikasan. Halimbawa, ang mga alpha particle ay maaaring harangin ng isang piraso ng papel, pero ang mga beta at gamma particle ay kayang tumagos sa katawan ng tao at magdulot ng hindi na maayos na pinsala sa mga selula at DNA. Dahil dito, mahalagang mag-ingat at sundin ang tamang mga hakbang sa kaligtasan kapag humahawak ng mga radioactive na materyales, kabilang na ang uranyo. Kung mahilig ka sa serye, lubos kong inire-rekomenda ang Chernobyl ng Home Box Office na nagpapaliwanag ng aksidente sa nuclear plant sa Ukraine. At ang pinsalang kayang gawin ng radyasyon sa mga tao at sa lugar na tinatamaan nito? Pero saan ginagamit ang uranyo? Tulad ng nabanggit ko na sa simula ng video, ang uranyo ay pangunahing ginagamit bilang panggatong sa mga nuclear reactor para makalikha ng kuryente. Kapag binomba ng neutron ang uranyo sa nuclear reactor, nagkakaroon ng chain reaction na naglalabas ng malaking init na enerhiya. Ginagamit ang enerhiya para gumawa ng singaw na nagpapaandar sa turbina at generator upang makalikha ng kuryente. May video na kami tungkol sa kung paano gumagana ang nuclear power plant. Kung interesado ka, may card sa dulo ng video na ito para mapanood mo. Ginagamit din ang uranyo para gumawa ng mga sandatang nuclear. Nangyayari ito kapag ang uranium-235 ay pinayaman para tumaas ang konsentrasyon nito at gamit ang parehong konsepto ng nuclear fission. Kapag binomba ito ng mga neutron, nagsisimula ito ng isang chain reaction na naglalabas ng napakaraming enerhiya. Maliban sa paggawa ng kuryente at nuclear bomb, may iba pang gamit ang uranyo sa iba't ibang larangan gaya ng medisina. Gumagamit ang nuclear medicine ng mga radioisotope ng uranyo para sa diagnosis o paggamot ng mga sakit. Halimbawa, ang parehong uranium-235 ay ginagamit para gumawa ng mga radioactive isotope na maaaring gamitin sa mga imaging test tulad ng tomography at scintigraphy. Samantala, ang uranium-238 ay ginagamit sa therapy laban sa cancer dahil ang inilalabas nitong radyasyon ay kayang sirain ang mga cancer cell. Ginagamit din ang uranyo bilang panggatong sa ilang uri ng propulsyon ng mga sasakyang pangkalawakan gaya ng sa mga maliit na nuclear reactor. Ginagamit ang enerhiya mula sa nuclear fission para painitin ang likido na nagtutulak sa mga turbina at lumilikha ng mechanical na enerhiya para sa propulsion. Ginagamit din ito sa iba't ibang industriya gaya ng paggawa ng keramika at salamin bilang pigmento para makalikha ng kulay at kinang. At ang uranyo ay isang elementong kemikal na mahalaga para sa siyentipiko at teknolohikal na pananaliksik, ginagamit sa iba't ibang eksperimento at pag-aaral. Halimbawa sa pagsisiyasat ng estruktura ng nukleo ng atomo. Pwede rin itong gamitin sa paggawa ng pintura, fluorescent, sa mga nuclear na baterya at maging sa mga sistema ng sentral na pagpainit. Kahit na marami itong gamit, mahalagang bigyang diin na ang paggamit ng uranyo ay mahigpit na nire-regulate at kontrolado dahil isa itong napaka-radioaktibong substansya. At alam mo ba ang lahat ng mga gamit na ito para sa uranyo? Sa tingin mo ba dapat pa nating gamitin ang elementong ito para sa paggawa ng kuryente? I-comment mo lang dito, gusto kong malaman. Mag-iwan ako ng 2 video dito sa gilid na maaring magustuhan ninyo. Isa roon ay tungkol sa nuclear na planta.
Kung nagustuhan mo ang video, i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang makaalam sa uranyo. Salamat mga mahilig sa inhinyeriya, hanggang sa susunod na video.